hapon sa muli. Kumusta mga bata? Okay, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong hapon, makatingin muna ang iyong sarili sa akin. Sige. So, hatiin ko kayo sa dalawang grupo. So, ang grupo dito, nauupo ay ang grupong oposisyon o grupong sumasang-ayon. At saka yung sa kabilang pangkat naman, dito ay yung grupo ng oposisyon o hindi sang-ayon. So, maaari na kayong maupo sa inyong pangkat. Okay, so, ngayong hapon, magkakaroon kayo ng isang debate o pagtutunggali ng dalawang panig tungkol sa paksang may kabutihan ba na idudulot ang computer games sa mga bata? Pero bago natin sisimulan, pipili muna ako ng moderator at saka timekeeper mula sa dalawang pangkat. So, ang pipiliin ko ay si Santina na bilang moderator at saka yung ating timekeeper na si Ninya Iwan. Okay. O silang dalawa. Okay, magsitahimik na po ang lahat at bigyan natin ang ating moderator. Okay, ng pagkakataon na makapagsalita. Magandang hapon po sa lahat. Nandito po ako ngayon sa inyong harapan upang tumayong inyong moderator sa debating gagawin na may paksang may kabutihan bang naidudulot ang computer games sa mga bata? Meron tayong dalawang panig, ang proposisyon o sa panig ng sumasang-ayon na may kabutihang naiidulot ang computer games at panig ng oposisyon na hindi sumasang-ayon. 3 minuto lamang ang pagkakataong ibibigay ko sa paglalahad ng inyong mga saloobin, ideya at kaisipan. Ayon sa ating paksa, ipakikilala ko na po sa inyo ang panig ng proposisyon o sumasang-ayon na pinangungunahan ni si Giselle B. Cangas. At ang sa panig naman ng oposisyon na pinangungunahan ni Rinel A. Bandoha, ang ating mga hurado ngayon na nasa likuran, walang iba kundi sina Ginoong Yolando A. Canha, Teacher 3, Evelyn B. Aquino, Assistant ICT Coordinator, Aida S. De Los Santos, MTV School Coordinator, Novena M. Soropia, Filipino School Coordinator. Ng 4 na taon at ang nating timekeeper na si Ninya Ivan Soriano. Ngayon, ating pakinggan ang dalawang grupo na magmamatuwid sa ating paksa. Ako naman po si Giselle Jane B. Cangas na nasa panig na sumasang-ayon na may mabuting na idudulot ang computer game sa atin. Nakakapagbigay ito ng kakaibang kasiyahan para sa mga bata at kaalaman. Ako naman po si Rinel A. Bandoa, nasa panig ng hindi sumasang-ayon na walang naidudulot na kabutihan ang paglalaro ng computer, kundi nagiging
May ganon talagang pangyayari sa ating paaralan na lumilibad lang ang mga aaral para maglaro ng computer, pero kung ating susuriin, lumalabas na tayo rin naman ang gumagawa na di mabuting aksyon. Kung may binibigyan pa natin ng panahon ang paglalaro kaysa sa pag-aaral, pwede rin naman maglaro ng tinatawag na educational games para mapalawak palalo ang kaalaman, gaya ng math first, word first, and wave trees. Games na magagamit sa pag-aaral. May punto ka sa iyong sinabi na may ilang dinguri ng computer games na nakakatulong pandagdag kaalaman, ngunit sa ibang punto may hindi mabuti na idudulot sa ating kalusugan, kagaya ng pagkasira ng unti-unti sa ating utak at paningin dahil sa radiation nito. Kagaya nga ng naunang sinabi ng kasamahan ko, tayo rin ang gumagawa ng ikakasira ng ating kalusugan. Kung labis na ang paglalaro, ibig sabihin yan inaabuso mo na ang iyong sarili. Kung kaya magkaroon ka rin ng disiplina sa paglalaro para maiwasan ang mga ganong sakit. Nais kong ibahagi ang aking napanood minsan sa telebisyon. Ugol sa 5 taong gulang pa lamang ay nasira na ang paningin at gumagamit na ng salamin na may mataas na grado dahil sa noong 1 taong gulang pa lamang siya ay na-expose na sa paglalaro sa computer. Nagpapatunay ito na walang pinipili, mapabata man o matanda ay pwedeng maapektuhan sa ganoong kaso. Sa palagay mo, kaya talagang nasira lang sa paglaro ng computer ang kanyang mata. Hindi rin natin alam may kinalaman ang namaman ng sakit ng pamilya kung isa man sa dahilan na dulot ang paglaro ng computer. Dapat magkaroon ng limitasyon. Ayon sana ko sa Twitter. Kasama na aking nakatatandang kapatid. It's fun picnic computer game but with limitation. Bilang karagdagan sa akin na pag-alaman, nakaaapekto din pala sa pag-uugali ng mga batang katulad natin. Ang paglalaro ng computer, marami na natutunang di magandang pag-uugali. Kagaya na nawala ng respeto at sumasagot ng di mabuti sa magulang.
idudulot ang kabutihan sa atin ang computer games. Natututo na ang mga batang kagaya natin magsinungaling, kagaya ng pag-escape sa klase. Napapainiwala ang mga magulang na pumapasok sa paralan dahil pag oras na nauwian mula sa klase ay ganoong ding oras umuwi sa bahay. Iyan ang mga batang walang malasakit sa mga magulang at walang pagpalaga sa pag-aaral dahil kung meron man hindi hadap ang paglalaro niya para gawin rason kung bakit naaapektuhan ang kanyang pag-aaral sa paglalaro ng computer. Kaya nga dapat nating isipin na walang naidudulot ang computer games sa kabutihan ng atin, lalo na sa ating pag-aaral dahil batay sa mga nababasa sa internet na malaki ang kaugnayan ng computer games sa pagkasira ng kaisipan at kaalaman ng mga kabataan sa ngayon bagong henerasyon. Sa puntong ito, alam kong sapat na ang inyong narinig na mga kaalaman sa bawat grupo. Sa mga kagalang-galang na mga hurado, nasa inyo na ang tamang pagpapasya kung may kabutihan bang naiidulot ang computer games sa mga bata. Sa muli, magandang hapon sa ating lahat. Okay, magaling kayong lahat, no? So, bago natin marinig ang hatol ng ating mga hurado, tatanungin po muna ang mga tagapakinig dito sa loob ng silid-aralan. Sa inyong sariling opinyon, may kabutihan bang naidudulot ang computer games sa mga bata? Okay, tingnan muna natin dito sa pisara. Meron akong dalawang larawan na ihanda. So, ito yung dalawang puno. So, yung pulang puno, ito yung may kabutihan na idudulot. Okay, yung berde or yung pangalawang larawan ay yun naman ang walang kabutihan na idudulot. So, kung sa palagay ninyo, dito na larawan o panig, ang mas may marami kayong nakuha kaalaman, okay, maaari nyo idikit ang bunga nito. Okay, dito. Samantalang, okay, kung dito naman, ang sa palagay ninyo, kung saan may marami kayong nakuha kaalaman, okay, didikit nyo naman ang, okay, mansanas na pula dito sa punong ito. So, maaari na kayong magsimula. So, sino mauna? Para sa akin, may kabutihang naiidulot ang computer games dahil nakakapagbigay ito ng kaligayahan sa akin. Para sa akin, walang kabutihan na idudulot ang computer games dahil nakakawalang gana mag-aral. Dikit na Jen. Para sa akin, ito ay nakakasira ng mata.
Para sa akin, may naiidulot na kabutihan ang computer game dahil ito ay nakakalagdag kaalaman. Para sa akin ay walang kabutihan idudulot dahil pwede kong magkasakit. Para sa akin, may kabutihang maidudulot dahil makabagong teknolohiya ang ginagamit. Iunahin muna natin yung ating FTV School Coordinator na walang iba kundi si Ginang Aida S. De Los Santos. Palakpakan naman. Okay, magandang hapon sa inyo mga bata. Sa aming pulong guro na si Yolanda Ikalha, sa aming guro na nagbigay ng kanyang debate para sa mga bata, at saka sa aming assistant school ICT coordinator Ginang Evelyn Biarquino, at sa aming Filipino school coordinator Davina M. Saropia. Sa hapong ito, ang inyong paksa ay may kabutihan bang na idudulot ang computer games sa mga bata. Ayon sa dalawang grupo, pareho kong matatanggap na may kabutihang maidudulot sa mga batang interesado sa kanilang pag-aaral, dahil sa computer games, doon sila makakuha ng mga dagdag kaalaman, lalo na sa mga puzzle. Pero sa mga batang hindi o walang ganang mag-aral, talagang ang computer games ay walang maidudulot na kabutihan. Yan lang po ang aking maibigay sa hapong ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, magandang hapon mga bata. Magandang hapon po, Teacher Novena. Okay, sa ating head teacher, magandang hapon. Sa ating assistant school ICT coordinator, Evelyn B. Aquino, at sa ating MTV School Coordinator, Aida S. De Los Santos, magandang hapon. Okay, sa inyong taksang may kabutihan bang na idudulot ang computer games sa mga bata? Para sa akin, kayo ay may mga magagandang ideya. Mayroong walang kabutihang na idudulot at may mga kabutihang na idudulot. Para sa akin, ang computer games ay walang kabutihang na idudulot. Bakit? Maraming mga bata ang lumiliban sa klase dahil mas nanaisin nilang maglaro dahil kumbaga na-addict na sila sa computer games. Gusto na nilang palagi silang naglalaro kaysa mag-aral. At isa pa, ang computer games ay nakakasira sa ating mga mata. Hindi lang sa ating mga mata, kundi ang ating utak masisira din ng computer games dahil sa radiation. At kung ipagpatuloy ang paglalaro ng computer games, maaaring ikaw ay hindi makapagtapos ng iyong pag-aaral.
Yan lang at maraming salamat. Okay, sa panghuli, iadaan natin ating gulong-guro, ang ating paralan. Walang iba kundi si Ginoong Yolando A. Canio. Palakpakan po. Sa ating Simiyo, Naguro, Ginang Ivy Flores, sa mga hurado na nandito ngayon, Mrs. Aquino, Mrs. De Los Santos, and Mrs. Soropia. Para sa mga bata nandito ngayon, alam natin sa panahon ito, we are the year of the computer. Daw wala akong mati, hindi na ako sniper magambal. Alam natin na tayo ngayon ay sa year of computer. So, kailan pa tayo mag-practice ng computer? Ang pinaka-importante mga kabataan, mayroon kayong disiplina, mayroon kayong limitasyon kung kailan kayo maglaro ng computer. Sa paglalaro, alam natin sa edad ninyo, kailangan talaga may laro. Hindi lang lahat na ganito mag-aral. May panahon kayo na maglaro, kaya kailangan pa ninyo maglaro. Yung mga assignment ninyo, mga homework ninyo, mga vocabulary ninyo, hindi na kailangan na magbuklat ka pa ng inyong dictionary. Doon na kayo sa inyong computer, doon na nakapasok na lahat. Ang masabi ko lang para sa inyo, bigyan ninyo ang paglalaro ng computer, huwag lang pasobrahan. No, mga 1 oras lang bawat linggo o 2 oras bawat linggo, okay na yun. Kaya kung pasobrahan ninyo, masira na rin ang pag-aaral ninyo. So, para sa akin, ang computer ay mahalaga. Yung pinaka-importante, tingnan nyo siya ninyo. Sa panahon ng computer hanggang ngayon, wala. So, dahil hindi ako, sa panahon namin, sa panahon ko, mahirapan ako. Dahil hindi ako pinanganak na the year of computer. Kami pinanganak year of typewriter. So, mahalaga ang computer para sa inyo. Yan lang, ipapatuloy ninyo. Yan ang mabuhay. Congratulations sa inyo lahat. Okay, so narinig na ninyo ang boses ng ating mga hurado. Okay, kasama na ating gulong-guro. So, nakinig ba kayo? Okay. So, bago tayo magtapos, so, batay sa mga sinabi ng ating hurado, so, ang grupong nanalo ay ang panig ng proposisyon. Palakpakan natin sila. Okay. So, sila yung grupong sumasang-ayon, okay, na may kabutihan na idudulot ang paglalaro ng computer games. Okay. Yun lang, dapat nating tandaan na sa paglalaro ng computer games, okay, bigyan din natin ng limitasyon ng ating mga sarili. So, kung maaari lang, okay, yung laro na ating gagawin ay yung kagaya ng educational games na makakatulong sa pagpalawak ng intellectual na kaisipan or kaalaman nyo. So, bigyan natin ng daan, no, yung dalawang grupo ngayon na okay, mag-shake hands. Dito, nagtatapos ang ating debate ngayong hapon. Okay, na may paksang, may kabutihan bang na idudulot ang computer games sa mga bata? Okay, so, ito yung grupong proposisyon, risiko, at ang grupong opposition. So, palakpakan natin ang lahat. Okay, at saka ako po muli si Ginang Ivy R. Flores.